Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph C. Fry, isang visual artist from Manila, Philippines. And today nakatapos tayo ng isang project. This is the ZD Toys Venom na ginawa nating anti-venom. So ito yung default niya. So that's the ZD Toys navy blue na body. Tapos, ayan, shoutout nga pala to Wreck-It Ralph. Sa kanya ko nakuha yan. So kung gusto niyo bumili ng mga collectibles, mga action figures, punta lang kayo dito sa Wreck-It Raf na Facebook page. Like, follow, and share mga ma'am, sir. Alright, again, punta lang kayo sa Wreck-It Raf for more, for mga action figures na gusto nyo. Kung naghahanap kayo ng mga Legends, Motu, ZD Toys, meron si Sir. Okay, Sir Ralph din yung pangalan niya. Okay, thank you sir. Nakahanap ako ng ZD Toys. Nabili ko for 1,350 only. Okay, mabibili nyo rin yung ZD Toys na ganito sa Toy Kingdom, Toys R Us for 1,800 pesos. Yan. So from navy blue na body, ginawa nating anti-venom. It's a white body. Tapos didiscuss ko rin yung steps kung paano ko siya ginawa. So first is to use Bosny number 1 and number 4 flat black for our primer. Tapos ayun, shoutout nga pala kay Bosny. So, super ganda ng mga spray paints nyo. And also, after nung recommended din na mag-spray tayo multiple times, multiple thin coats yung ginagawa ko dito. So, siguro mga 2-3 na thin coats para ma-cover lang halos lahat ng area. Okay, and then, after that, dry brush with Hero water-based acrylic primer matte white and ultra white. Yan, pinagsama ko to para mas stronger yung coverage. Ito kasi pag nilapat nyo to sa surface, medyo hindi siya opaque. Pero pag sinamahan nyo ito, mas opaque yung color niya. Okay? So mga 2 to 3 coats, 2 to 3 na coats ng dry brushing. Tapos yung effect niya magiging ganito. Yan. Para siyang merong mga texture. Kasi yung body ni Venom, may texture na to eh. So pinapalabas lang natin yung texture using dry brushing method. So dito naman sa box, bago ko siya spray ng Bosny Flat Black, nag-apply muna ako ng melted na glue stick using glue gun. Tapos nag-paint tayo ng eyes and then teeth and then yung tongue. Yan, para ma-create yung anti-venom na silhouette ng face, okay? Or yung features ng face. Okay, after ng dry brush ng white, pag natuyo na, yung black naman. Teka, kunin ko lang yung black. Yan, ito yung black na ginagamit natin. Hero water-based acrylic primer matte black. Yan, shoutout din kay Hero Paints. Super thank you sa laging pag-sponsor ng mga custom repainted na mga projects natin. Okay? Sobrang ganda ng mga Hero Paints, very vibrant. Tapos meron silang very affordable din. Yung mga gantong bottles nila, mga 120, 130. Yan. Tapos after ng mga black ng paint, hand painted na black logo sa kanyang front, meron din sa back. Ang pakita lang din natin yung back nito. Yan. Okay, meron din sa likod. Kasi yung default na Venom, walang logo sa likod eh. Yan, yung ganyan. Hindi nila pinaint yung logo sa back part kasi may mga tentacles na nag-emerge from the back. Okay? Pero dito sa part na to, hindi ko sinunod yung pagkalagay ng tentacles sa original ng mga places nila. Kasi parang gusto ko mas naka-spread yung tentacles. So meron sa left, sa upper part, at saka dito sa right na part. Okay. After ng logo, dry brush with black para medyo mag-mix yung, para may transition, hindi yung super sharp na transition from white to black. So din dry brush lang natin para magkaroon ng konting weathering. And then after that, blood effects. Tapos dito sa tongue, pinaint din natin yan ng warm red. Ito, warm red, this one. Tapos mixed with white, kaya medyo muted siya. Tapos for the eyes, ito yung ginamit natin na paint. So white muna yung base, dapat white yung base. Tapos ito yung ipapahid natin next. Fluorescent orange and fluorescent yellow. Ang ganda ng mga paints na to kasi nag-glow sila under blue light. Ayan, tinan nyo. Patayin natin yung ilaw. Ayan, stig. Ang ganda ng ang ganda ng glowing
quality capabilities ng Hero Paints. Yan. Dito rin nilagyan ko sa box art at saka dito syempre sa Venom na action figure natin. Yan. So nag-glow yung mata niya under blue light, pati yung alt head. Yan. So yan yung night mode kapag gusto nyo pailawin yung mata, yan, pwede rin. Dapat meron lang kayong gantong device, yung blue light, yung machine or flashlight na nag-emit ng blue light. Tapos fully articulated yan mga ma'am sir. Okay? Namumove yan. Tapos ito yung mga accessories niya. It's a very large hand blade. Tapos ito yung alt head, meron ding dalawang hands. Ito nga pala, naka-modify to in such a way na in-extend ko, gumawa ko ng sword, broadsword, yan, na merong mga spikes. Kapakita natin na dito. Rotate ko lang. Okay, yan o, broadsword siya na may mga spikes, tatlong spikes, 1, 2, 3. Tapos dito naman, parang Wolverine claws. Dito sa part na to, yung left hand niya. Okay? So ganun yung ginagawa ko for the anti-venom na paint effect or paint modification or sculpt modifications. Yan. Tapos meron din siyang base. Yung base niya ay meron ding hand painted na na logo ni anti-venom. Okay? Okay, lagay lang natin sa tripod para ma-test natin yung articulation. Yung head, halos hindi na to nagagalaw kasi naka-lock na tong part na to eh. Yan. Okay. Yun talaga yung sculpt niya. Okay, tapos sa arms, you can move this. Again, disclaimer lang, kapag mga custom repainted na mga ganito mga ma'am sir, very very careful tayo mag-rotate ng mga joints, okay? Kasi syempre kung wala namang meron naman siyang joint space, so very minimal yung mga paint chipping and paint scratches. Okay? So ingat lang sa pag-articulate, hindi masyado mabilis sa paglalaro, sa pag-rotate ng mga joints, okay? Ingat lang. Okay? Dito naman sa paa, yan. Pwede ma-rotate. And this one can also bend. Okay. Tapos this one can also rotate. Okay. Yan. Dun sa mga paint chips or paint scratches, kung meron naman siyang joint space, katulad nito may space naman yan, halos 1 mm na joint space. Hindi mo na kailangan mag-sand. So nagsasand lang ako kapag wala na talagang space tapos nagkakaroon siya ng friction. In that way, kasi mababawasan yung chance ng pag wala kasing friction, mababawasan yung chance ng paint chips and paint scratches. Okay? Kaya, ayun, disclaimer lang din, dahan-dahan sa paglalaro, pag-articulate ng mga custom repainted na mga action figures. Okay? Be very careful. So, yun lang mga ma'am sir, that's it. Thank you very much for watching. Actually, shout out to my client, si Ana Martina Cruz. Shout out to you. Thank you very much for this purchase. She's from, wait lang tingnan natin kung nasan siya. She is from Apple Valley, California, USA. Alright, thank you very much. And nga pala, yung price ito ay around $260 ship from Manila to California, USA. Mahal na lang shipping ngayon. Grabe. Alright, so yun, thank you mga ma'am sir, that's it. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye. Ay nga pala, bago ko i-ship, nag-apply pala muna ako ng number 191 flat clear para maprotektahan yung paint job na ginawa natin. Okay? Yun lang. Bye-bye.